Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tingnan nga natin ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, hustisya. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalandag natin yung mga kurap. Ang mensahe sa pamamagitan ng kapatid na Arnel Tumana. We are one. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Aminado yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalandag natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalaan ng kurap, halina kayo. Sumama na kayo dito sa amin. Sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, hustisya. Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino kung sino ang inaakala nila na marapat maglingkod sa ating bayan. Ang tinupad lang po natin yung ating karapatang bumoto ng sang-ayon sa ating batas. Pero kung sino man po ang nanalo, ay hindi lang po kami
At hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila, nakararami sa mamamayang Pilipino. Kaya sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan ng Pilipinas, ibinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo! Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Sabi nga po, public office or public service is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala. Magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira nila ang atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot. Mga kababayan, kung nangurakot pa sila at nagnakaw, pati ba tayo sisisihin nila? Ano kinalaman natin sa ginawa nila? Nakita lang natin, mali-maleta. Pero wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman. Kaya narito tayo sa ganitong pagkakaisa para ilantad ang kamaliang kanilang ginawa. Sinira nila ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino na ngayon karamihan sa atin nagdurusa at naghihirap. At sana nakakatulong din yung mainstream media. Pero alam ba ninyo, may lumabas ngayon, ito daw angaw-angaw na ito ng tao. Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tingnan nga natin. Ipakita natin sa screen. Totoo bang 5,000 lang? Hindi po. We are one! We are one! We are one! Kaya dahil gising na gising ang mamamayang Pilipino, kitang-kita po ng lahat ang paninira nila sa pangako nila nang sila po ay ihalal na mamahalin nila at paglilingkuran ang taong bayan. Kaya may karapatan tayo magsagawa ng ganitong pagkakaisa
para sabihin sa kanila, para gisingin sila sa kanilang kamali ang ginawa. At para tayo magsabi, sapagkat tayo ang may karapatang magsabi, mahiya naman kayo! Mga kababayan, yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang mga kapanalig niya. Isa siya sa mga nangunguna sa pag-expose at pag-iimbestiga, pagsisiyasat para po mapatawan ng akmang disiplina o parusa ang mga salarin. Pero yung ibang kapanalig niya, dati, lumipat ng bakod. Natakot yata. Natakot. Tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? At yung iba naman, nagsawalang kibo. Parang walang alam. Bakit? Baka matuklasan tumanggap din ng maleta. Sabagay, alam na ng sambayan ng Pilipino. Pati yung ang pondo ng bayan ay ginamit sa kampanya para mabalik sa Senado. Yung senador na magiting at naninindigan po sa panig ng tama at ng katarungan, siya pa yung gustong patahimikin. Paano? Alam nyo kung ano naisip nilang paraan? Bendalo! No Bendalo! No Bendalo! Lagi nating nababanggit, yung iba sa kanila, mambabatas, lawmaker, naging law bender. At may masaklap pa. Yung iba po, tagapagpatupad sana ng batas, alagad ng batas, pero naging manlalaban ng batas. Dapat na ipatupad kung ano ang batas, partikular ang konstitusyon, pero pinipilipit po ang batas. At gaya ng alam na ng lahat, nabanggit na rin kanina, ang ikinakaso nila kay Senador Marcoleta, plunder daw. Plunder. Wala namang ebidensya. Sapagkat wala siyang kinuhang mula sa pondo ng anumang proyekto ng gobyerno. Walang kontrata ng gobyerno na ginamit niya na pagkakakitaan. Kaya nga, pilit nilang pinipilipit ang batas at bigyan ng sarili nilang interpretasyon. Talagang bendalo. No bendalo! Mga kababayan, ang mga utak ng korupsyon, lalo na po sa flood control projects, ayan, nag-uulan na naman. Ang Diyos ang ayaw pumayag na malimutan natin Do not forget. Sabi nga, yung ginawa nilang katiwalian, pinakamalaking katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ang mga yan, sila po ang dapat na patuloy na imbestigahan. Sila po ang dapat kasuhan
At kung mapatunayan ay papanagutin. Papanagutin! Papanagutin! At kung loobin ng Diyos na mangyari yan, maaaring mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maging sa ating justice system sa bansa na nagpapatupad nito. Kaya inuulit natin, halina kayo mga kababayan. Yung wala pa rito, halina kayo. Magkaisa tayo. We are one. At muli po nating sabihin, hanggat may mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa katotohanan, at naninindigan sa katarungan, may pag-asa ang mahal nating bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi po at maraming salamat po.